Magandang buhay. Naranasan mo na ba yung kasusweldo mo pa lang, pero parang may magic? Ubos na agad. Parang dumaan lang si sweldo bilang bisita. Tapos, wala na. Iniwan kang may pa-delivery receipt at luha sa Shopee. Pero real talk, hindi ka nag-iisa. Maraming Pilipino ang nahihirapang mag-budget. Kahit anong pilit. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang ilang powerful at praktikal na payo mula sa aklat na kasusweldo pa lang, ubos na ng mag-asawang Vic at Avelyn Garcia. Kung sawa ka ng mamuhay mula sweldo hanggang sweldo, kung gusto mong matutong mag-ipon at mabayaran ang iyong mga utang, ito na ang video para sa'yo. Tara na, simulan natin ang kwentuhang pera para sa mas maayos na kinabukasan. Okay, time for some real talk. Ilang beses mo na rin bang nasabi sa sarili mo, kakasweldo ko pa lang pero ubos na? Parang naging cycle na siya. Sweldo ngayon, bayad utang bukas, tapos balik sa pagkakapa sa wallet kinabukasan. Isa sa pinakamalaking problema ng maraming Pinoy pagdating sa pera ay hindi lang maliit ang kita, kundi hindi natin alam kung saan napupunta ang perang yan. May blind spot tayo sa ating gastos. Ang kahirapan ay hindi lang dahil sa kakulangan sa pera, kundi dahil sa kakulangan sa kaalaman. Let's be honest, marami sa atin, automatic na lang ang gastos. Sweldo, check out ang cart. Kape sa labas, kahit meron naman sa bahay. Sakay ng Grab, kahit pwedeng mag-jeep. Ang tawag dyan ay instant gratification. Yung kailangan lahat agad, kahit hindi naman kailangan. Pero hindi lang ito tungkol sa math. May emosyonal na ugat din ang paggastos natin. Minsan, ginagastos natin ang sweldo sa mga bagay para lang maramdaman na rewarded tayo. Nagtrabaho ako buong buwan. Karapat dapat akong mag-self-reward. At walang masama sa reward. Pero kapag inuuna mo yan bago ang savings, utang, at mga tunay na pangangailangan, doon tayo nababaon. Alam mo ba kung saan napunta ang huling sweldo mo? Hindi estimate, eksakto. Kung hindi mo alam, don't worry, normal yan. Pero hindi healthy. Awareness is the first step sa pagbabago. Kaya magpatuloy na manood para matutunan ang isang simple pero powerful technique kung paano mababawasan ang gastos mo kahit hindi tumataas ang iyong sweldo. Okay, so napaisip ka na, oo nga no, saan nga ba napunta yung sweldo ko? And now, you're ready to take action. Good. Pag-usapan natin ang simpleng paraan para maputol ang cycle ng ubus na agad. Kung gusto mong makawala sa stress ng laging kapos, kailangan mong bawasan ang regular na gastos mo ng at least 30%. Yes, 30%. Pero don't panic. I know that sounds scary at first. Baka iniisip mo, paano? Wala na ngang matitira eh. Pero teka, panoorin mo muna to. Kasi baka hindi mo alam na maraming gastos mo ang pwedeng bawasan kung tutuusin. Heto ang mga halimbawa na pwede mong gawin agad. Magluto sa bahay imbis na umorder. Hindi lang ito tipid, mas healthy pa. Kahit simpleng itlog at sardinas basta may kanin, goods na. Bawasan ang konsumo sa kuryente at tubig. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. Gamitin ang init ng araw sa pagpapatuyo ng damit. Recycle school supplies. Hindi kailangang laging bago, basta maayos pa. Pwedeng gamitin uli. Smart transportation choices. Carpooling, biking, o kahit paglalakad sa malapit. Tipid sa gasolina at parking. Ang goal dito ay hindi ang maging meserableng kuripot. Ang goal ay maging disiplinado. Kapag nabawasan mo ang gastos mo ng 30%,
Ang ibig sabihin yan ay may natitira para sa emergency fund, savings, or pambayad utang. Kumbaga sa diet, hindi mo kailangan magutom. Kailangan mo lang i-track at i-control ang pagkain mo. Ganon din sa pera. Ngayong linggo, subukan mong ilista lahat ng gastos mo. Oo, lahat. Mula sa kape hanggang load. Tapos, hanapin kung aling 30% dyan ang pwedeng bawasan o iwasan. Alam ko, hindi madali. Pero tandaan mo, kung hindi mo babaguhin ang sistema mo ngayon, paulit-ulit mo ring mararanasan ang parehong resulta. Kaya, start small. Simpleng bawas dito, konting disiplina doon, malaking tulong yan sa hinaharap mo. Okay, let's talk about something na madalas iwasan, pero kailangan talagang harapin. Utang. Alam kong hindi madali. Kasi minsan, wala naman talaga tayong choice, 'di ba? May emergency, may kailangang bayaran, sweldo sakto lang, kulang pa nga. Kaya ang ending, utang muna ako, bayaran ko next sweldo. Pero anong nangyayari? Next sweldo, may bago na namang bayarin, paulit-ulit na cycle. Ang pag-utang ay hindi solusyon. Ito ay sintomas. Kung ang utang mo ay dahil sa mga basic needs na hindi mo kayang bayaran, ibig sabihin may mas malalim na issue sa budget o kita. Yes, may utang ka, pero may paraan para makaalis dyan. Ito ang mga action steps na makakatulong sa'yo makawala sa utang at manatiling malaya mula rito. Una, huwag ka nang magtago o umiwas. Harapin mo. Ilista mo lahat ang iyong mga utang. Lahat. Credit card, 5-6, hospital bills, isulat mo lahat. Lagyan ng due date, interest rate, at minimum payment. Ang utang na may pinakamalaking interest, yun ang una mong bayaran. Yung mga 5-6 o credit card na may lumulobong interest, unahin mo. Kasi habang tumatagal, parang nababaon ka ng buhay. Kung gusto mong makabayad agad, kailangan mong dagdagan ang income. Kahit paunti-unti. Magbenta online, magtinda ng snacks, mag-freelancing. At the same time, bawasan ang gastos para ma-redirect mo ang pera sa pagbabayad. Don't borrow to pay off another debt. Tempting, no? Pero huwag kang uutang para pambayad ng ibang utang. Ang tawag dyan, debt trap. At kapag nandyan ka na, para kang umiikot sa whirlpool. Mas malalim ka ng mas malalim. Ang akala ng iba, normal lang ang may utang. Pero hindi. Ang pagiging utang-free ay hindi impossible. It's a mindset. And it's a mission. Kailangan mong maniwala na kaya mong makalaya. At sa bawat bayad mo, kahit maliit, nakaisa kang hakbang palapit sa kalayaan. Heto ang sunod na step. Build an emergency fund, no matter how small. Alam mo bang kahit 20 kada araw, makakabuo ka ng 600 sa isang buwan? Hindi mo kailangang malaki agad ang ipon mo. Kailangan mo lang magsimula. Kasi kung may emergency fund ka, hindi ka na uutang sa susunod na krisis. Ang iyong kinikitang pera ay pwedeng tila magic na ang bilis maglaho. Pero kung gagamitin mo ng tama, kaya nitong baguhin ang buhay mo. Nasa sayo na yan. Magiging biktima ka ba ng sistemang walang kaalaman sa paghawak ng pera? O magiging mas matalino, mas wais, at mas handa para sa iyong kinabukasan? Kung gusto mong patuloy na matuto about personal finance at life hacks, don't forget to like, share, and subscribe. And share this video sa mga kaibigan mong kakasweldo pa lang, ubus na agad. Let's build a community that grows not just in wealth, but in wisdom. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa susunod nating video.